Wala ka nang babalikan, Maribel. Lahat ng pinaghirapan mo, akin na. Ang mga salitang yon, binitawan ng walang anumang bahid ng pagsisisi, ang tanging kasama ni Maribel habang nakaupo siya sa isang malamig na upuang bakal sa loob ng maingay na terminal ng bus sa Cubao. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya nanginginig. May isang uri ng pamamanhid na kumakain sa kanyang buong pagkatao. Isang proteksyon mula sa sakit na napakatindi na kung hahayaan niyang maramdaman ay baka tuluyan siyang mabuwag. Tila may malaking batong bumara sa kanyang lalamunan, pumipigil sa anumang hikbi na nagbabantang kumawala. Ang boses na yon, ang boses ni Marco, ang boses na dating nangako ng habambuhay na pag-aalaga na nagpatulog sa kanya sa gabi sa mga pangarap ng isang maliit na panaderya at isang simpleng pamilya, ay siya ring boses na humatol sa kanya sa isang impyernong walang hangganan. Malamig, tiyak, at ganap na walang awa. Sa kanyang nanginginig na kamay, hawak niya ang isang tiket, isang pirasong papel na magdadala sa kanya palayo. Saan? Hindi niya alam. Nang tanungin siya ng babae sa takilya kung saan siya pupunta, ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig ay ang unang pangalan ng probinsya na nakita niya sa mapa. Bukidnon. Isang lugar na kasing layo ng kayang abutin ng kanyang pamasahe. Isang pangalang parang pangako ng mga bundok at ulap na maaaring pagtaguan ng isang durog na puso. Bakit? Saan ako nagkulang? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan, ngunit walang sagot na dumarating. Ang tanging naroon ay ang alaala ng kanyang bankbook na walang laman, ang susi sa apartment na hindi na niya mabubuksan, at ang nangisi sa mukha ni Marco nang sabihin nitong tapos na ang lahat. Ang biyahe ay tila walang katapusan. Ang mga gusali at ingay ng Maynila ay dahan-dahang napalitan ng malalawak na palayan, ng mga puno at ng katahimikan. Nakatingin lamang si Maribel sa bintana. Pinagmamasdan ang pagdaan ng mga tanawin na parang isang pelikulang hindi niya maintindihan. Ang mga pasahero sa paligid niya ay may kanya-kanyang kwento. May umuuwing pamilya, may mga estudyanteng nagtatawanan, may isang matandang babae na mahimbing na natutulog. Siya lang ang tila isang multo, isang katawang walang kaluluwa na tumatakas mula sa isang buhay na ninakaw. Gabi na nang tuluyan siyang makarating sa Bukidnon. Sinalubong siya ng hanging malamig at ng ambon na unti-unting lumalakas. Mula sa terminal, sumakay siya ng isang tricycle patungo sa kooperatiba ng kakao na tumanggap sa kanya para sa isang maliit na trabaho bilang tagalista. Ang daan ay madilim at maputik. Ang tanging ilaw ay mula sa mga bahay na malayo sa isa't isa. Ang tinuluyan niya ay isang maliit na barong-barong sa gilid ng plantasyon, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy na may isang bintanang walang salamin. Pagpasok niya, ang amoy ng basang lupa at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. May isang papag, isang maliit na lamesa at isang upuan, yun lang. Nang bumuhos ang ulan, ang bawat patak sa yero ng bubong ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa katahimikan. Ito na ang bago niyang buhay, isang buhay na binuo mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Nang ilalapag na niya ang kanyang halos walang lamang bag, isang anino ang tumigil sa kanyang pintuan. Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng kupas na maong at t-shirt, ang tahimik na nakatayo roon. Sa isang kamay, may dala itong isang lamparang degaas, at sa kabila, isang supot ng pandesal. "Ako si Noel," sabi nito sa isang boses na malalim at halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan. Manager dito sa plantasyon. Walang ngangiti sa mukha nito. Ang mga mata niya ay seryoso. Tila nakikita ang lahat, ngunit walang hinuhusgahan. Walang awa sa kanyang mga mata. Pero may pag-unawa? Hindi sigurado si Maribel. "Maribel," mahinang sagot niya. Iniabot ni Noel ang lampara at tinapay. "Para may ilaw ka ngayong gabi at makakain."
Kinuha yon ni Maribel, ang kanilang mga daliri ay saglit na nagdikit. Napansin niya ang gaspang ng kamay ni Noel, ang mga kalyo na nagsasabing sanay ito sa mabigat na trabaho. Tumango lang si Noel at tumalikod na, nawala sa dilim at sa buhos ng ulan na kasing bigat ng nararamdaman ni Maribel. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Maribel. Nakinig lamang siya sa ulan. Sa kalagitnaan ng gabi, nagsimulang tumulo ang bubong. Isang patak sa simula, hanggang sa naging 2, 3. Ang bawat patak ng tubig sa loob ng isang lumang timba na nakita niya sa sulok ay tila isang paalala ng kanyang kalagayan. Wasak, butas-butas, at walang masilungan. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at hinayaan ang lamig na balutin ang kanyang katawan. Kinabukasan, nagising siya sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Tumila na ang ulan. Nang tumingin siya sa itaas, nakita niya ang mga bagong piraso ng yero na maayos na nakakabit sa mga butas ng bubong. Tahimik at walang bakas kung sino ang gumawa. Lumabas siya ng kubo. Sa di kalayuan, nakita niya si Noel na naglalakad sa pagitan ng mga puno ng kakao. Sinusuri ang bawat isa na parang mga anak. Hindi ito lumingon sa kanya. Nagpatuloy lang ito sa kanyang ginagawa na para bang ang pag-aayos ng bubong ng isang estranghero ay isang ordinaryong bagay lang. Buong araw, sinubukan ni Maribel na ituon ang sarili sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Bago muling dumilim ang paligid, may nakita siyang isang tasa sa maliit na hagdanan sa labas ng kanyang pinto. Umuusok pa ito. Nang kunin niya, naamoy niya ang matapang at purong amoy ng table, ang lokal na tsokolate. Mainit ang tasa sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Alam niyang si Noel ang nag-iwan nito. Sa pagkakataong yon, habang hawak ang init ng tasa at nilalasap ang pait-tamis ng tsokolate, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sinundan pa ng isa at isa pa. Ito ang unang mga luhang pumatak mula nang gumuho ang kanyang mundo. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang simpleng kabutihan na hindi niya inaasahan at hindi niya maintindihan. Sa ilalim ng puno ng mangga, hindi kalayuan sa kubo, may isang babaeng nakamasid, si Cynthia. Maamo ang kanyang muka ngunit matalim ang titig. Nakita niya ang pag-iwan ni Noel ng tasa ng tsokolate. Nakita niya kung paano ito nagtagal ng ilang segundo, nakatingin sa saradong pinto ni Maribel bago tuluyang umalis. At habang tinitingnan niya ang kubo kung nasaan ang bagong dating, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa selos at isang uri ng babala na hindi pa naririnig ni Numan. Ang maliit na opisina ng kooperatiba ay malayo sa kinasanayan ni Maribel. Ang hangin ay amoy pinaghalong alikabok, lumang papel, at ang matamis na amoy ng natuyong butil ng kakao na nagmumula sa kalapit na bodega. Ngunit sa kabila ng kasimplihan, sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam si Maribel ng isang bagay na pamilyar. Kaayusan, sa gitna ng kaguluhan. Ang mga ledger ay sulat kamay. Ang mga resibo ay nakatumpok sa isang lumang kahon ng sapatos. At ang mga numero ay tila sumasayaw sa pahina ng walang anumang sistema. Para sa iba, ito ay isang sakit ng ulo. Para kay Maribel, ito ay isang santuwaryo. Dito, ang mga problema ay may solusyon. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Sa bawat linya na kanyang itinatama sa ledger, sa bawat tumpok ng papel na kanyang isinasaayos, ay may isang maliit na bahagi ng kanyang sarili na tila bumabalik sa ayos. Aba iha, napakabilis mo namang kumilos, sabi ni Mang Nestor, ang matandang pinuno ng kooperatiba, habang pinapanood siya. May ngiti sa kanyang mga mata. 2 taon na naming problema iyang mga papel na yan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Maribel. Sanayan lang po, Mang Nestor. Ito po ang buhay ko dati. Ang salitang dati ay nag-iwan ng bahagyang pait sa kanyang dila.
ngunit mabilis niya itong isinantabi. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtatrabaho, pumasok si Cynthia. May dala itong isang folder na halos ibagsak niya sa mesa ni Maribel. Ayan na yung mga sales record mula sa mga maliliit na farm. Medyo magulo ha? Sana sanay ka sa gulo dito, hindi ito parang city life. Sabi nito, ang bawat salita ay may kasamang matamis, ngunit mapanuyang ngiti. Naramdaman ni Maribel ang paghigpit ng kanyang dibdib. Isang pamilyar na pakiramdam ng pagiging hinuhusgahan. Ngunit sa halip na magpatinag, tumingin siya kay Cynthia ng may kalmadong profesionalismo. Walang problema. Trabaho ko to. Thank you sa pagdala. Ang simpleng sagot na yon ay tila ikinainis ni Cynthia na umalis na lamang na umirap ng palihim. Kinahapunan, habang abala si Maribel sa paghahambing ng mga numero, lumapit si Noel sa kanyang mesa. Hindi ito nagsalita. Tumayo lamang doon. Ang presensya niya ay sapat na para mapansin ng lahat. Maya-maya, tumango ito. Isang senyas na sumunod sa kanya. Nag-aalangan man ay sumunod si Maribel. Dinala siya ni Noel palabas ng opisina, palayo sa bodega, at papasok sa mismong plantasyon kung saan ang mga puno ng kakao ay nakahanay na parang mga sundalo. Huminto sila sa ilalim ng isang mayabong na puno. Pumitas si Noel ng isang hinog na bunga ng kakao. Ang kulay nito ay matingkad na dilaw. Kinuha niya ang kanyang maliit na kutsilyo at maingat itong binuksan. Sa loob, ang mga butil ay nababalutan ng isang maputing sapal. "Subukan mo," sabi niya. Iniabot ang isang butil kay Maribel. Nag-aalangan man ay kinuha niya ito at isinubo. Isang kakaibang lasa ang kumalat sa kanyang bibig. Isang halo ng tamis at asim. Parang pinaghalong litsiyas at mangga. Ang lasang yon ay bago at hindi niya inaasahan. Ang mga butil na ito, pagsisimula ni Noel, ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw, ay kailangang dumaan sa fermentation. Sa pagpapatuyo sa ilalim ng araw, sa pagkasangag sa apoy, masakit na proseso. Pero kung hindi nila pagdadaanan yon, mananatili lang silang mapait. Tumingin si Noel sa mga puno sa paligid. Alam mo ba kung aling mga puno ang nagbibigay ng pinakamasarap na butil? Yung mga nakatanim sa gilid ng burol. Yung mga laging hinahampas ng hangin at ulan. Dahil sa hirap, mas lalong kumakapit ang ugat nila sa lupa. Mas lalong nagiging matapang ang lasa ng bunga nila. Hindi na kailangan ipaliwanag pa ni Noel. Naintindihan ni Maribel. Hindi lang siya nagsasalita tungkol sa kakao. Nakatingin siya sa malayo, ngunit alam ni Maribel na ang mga salita ay para sa kanya. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng puno ng kakao, naramdaman niya na may isang taong nakakaunawa sa pait na kanyang pinagdaanan. Kinabukasan, sa oras ng tanghalian, habang kumakain kasama ang ilang manggagawa, narinig ni Maribel ang boses ni Cynthia. "Uy Maribel, parang lumanay ang bestida mo ah. Sa divisorya mo ba nabili?" Tanong nito, sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang tawanan ng ilan ay parang mga karayom na tumusok sa tainga ni Maribel. Napatigil siya sa pagkain, ang kanyang muka ay biglang uminit sa hiya. Yumuko na lamang siya, nais na maging invisible. Bago pa man siya makasagot, lumitaw si Noel mula sa likuran. Hindi niya tiningnan si Cynthia. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Maribel. "Maribel, samahan mo ako. May ipapakita ako sa'yo," sabi niya sa kanyang karaniwang seryosong tono. Ang biglaang pagdating at utos ni Noel ay pumutol sa tensyon. Walang nagawa si Maribel, kundi tumayo at sumunod. Nag-iwan ng isang naiinis at talunang si Cynthia. Hindi siya iniligtas ni Noel sa pamamagitan ng pakikipag-away. Iniligtas niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng dignidad para umalis. Habang naglalakad sila pabalik sa opisina, isang matandang magsasaka, puti na ang buhok at kulubot na ang balat, ang sumalubong sa kanila. Huminto si Noel, kinuha ang kamay ng matanda
at dinala ito sa kanyang noo. Mano po, Tata Selo. Ang simpleng kilos ng pagmamano, isang tradisyon ng paggalang na bihira, nang makita ni Maribel sa syudad, ay nagbigay ng kakaibang kirot sa kanyang puso. Ang lalaking ito, na puno ng kalyo ang mga kamay, na laging tahimik at tila mailap, ay may pusong puno ng paggalang. Biglang natawa si Maribel ng mahina. Napatingin si Noel sa kanya. Nagtataka. Wala, sabi ni Maribel, umiiling. Naalala ko lang yung lasa ng bunga ng kakao kahapon. Hindi ko inaasahan. Isang napakaliit, halos hindi mahahalata, na ngiti ang gumuhit sa gilid ng labi ni Noel. Isang ngiti na nagtagal lang ng isang segundo. Pero para kay Maribel, iyon ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw sa Bukidnon. Pagbalik nila sa opisina, sinalubong sila ni Mang Nestor na may malaking ngiti. Ikinumpas nito ang isang papel. Magandang balita, magandang balita. Masayang sabi nito. Ang AgriCorp, ang pinakamalaki nating buyer, ay magpapadala ng kanilang mga big boss dito sa susunod na linggo. Gusto nilang pumirma ng isang malaking kontrata. Tuwang-tuwa ang lahat. Isang pag-asa para sa mas magandang ani at mas malaking kita. Ngunit nang marinig ni Maribel ang pangalang yon, isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. AgriCorp. Pamilyar ang pangalan. Iyon ang kumpanyang binabanggit ni Marcos sa kanya noon. Ang kumpanyang sinasabi nitong pag-aari ng pamilya ng isang kaibigan niya. Naramdaman ni Maribel ang paninikip ng kanyang dibdib, ang pagbilis ng kanyang pulso. Hindi, imposible, sabi niya sa sarili. Napakalaking kumpanya niyan, libo-libo ang empleyado. Nagkataon lang, sinubukan niyang pilitin ang isang ngiti na kisaya sa kagalakan ng iba. Ngunit sa loob-loob niya, ang pangalang AgriCorp ay umalingaw-ngaw na parang isang babala, isang anino na nagbabantang takpan ang maliit na sinag ng liwanag na kasisimula pa lamang niyang matagpuan. Isang linggo ang lumipas na puno ng pag-asa at abalang paghahanda. Ang buong kooperatiba ay tila nagkaroon ng bagong buhay. Ang mga magsasaka ay mas ngumingiti. Ang kanilang mga boses ay mas masigla habang nag-uusap tungkol sa posibleng pagtaas ng presyo ng kanilang mga ani. Nagtulong-tulong silang linisin ang paligid, nagpinta ng mga lumang pader, at nagtanim ng mga bulaklak sa pasukan. Ang hangin ay puno ng alikabok, tawanan, at isang kolektibong pangarap para sa isang mas magandang bukas. Si Maribel, sa kabila ng aninong dala ng pangalang AgriCorp, ay hinayaan ng sarili na madala sa agos ng optimismo. Paano nga ba naman hindi? Ang pag-asang nakikita niya sa mga mata ng mga taong nakapaligid sa kanya ay nakakahawa. Sa umaga, bago magsimula ang trabaho, isang matandang babae na kung tawagin nila ay Nanay Ising ang lumapit sa kanya at inabutan siya ng isang maliit na kumpol ng mga ligaw na bulaklak na kulay lila. Para sa iyo, iha, sabi ng matanda. Ang nangiti nito ay nagpapakita ng mga kulubot na puno ng kwento. Pampasuwerte sa ating lahat. Ang sabi mo, taga-syudad ka, pero ang puso mo parang taga-bukid din. Ang simpleng papuri na yon ay nag-iwan ng init sa dibdib ni Maribel. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang siya isang empleyado dito. Siya ay bahagi ng isang komunidad. Hawak-hawak niya ang mga bulaklak. Ang halimuyak nito ay tila isang pangako na marahil, sa wakas, ay natagpuan na niya ang isang lugar kung saan maaari siyang muling mag-ugat. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang panalangin. Sana nga, nagkataon lang. At dumating ang araw ng pagbisita. Binasag ng malakas na ugong ng makina ang payapang katahimikan ng umaga sa plantasyon. Mula sa dulo ng maalikabok na daan, lumitaw ang isang convoy ng 3 nagniningning na itim na SUV. Ang itsura ng mga ito ay banyaga at marangya.
sa gitna ng luntiang tanawin. Ang mga gulong nito ay dumaan sa mga batong nilagay ng mga magsasaka at ang alikabok na nilikha nito ay tila isang anunsyo ng kapangyarihan. Lahat ay nasa labas, nakahanay para sumalubong. Si Mang Nestor ay nasa unahan, suot ang kanyang pinakamagandang polo. Si Cynthia ay nasa tabi niya, halatang nag-ayos at nagpabango. Maging si Noel ay naroon, tahimik na nakatayo sa isang gilid. Ang kanyang mga mata ay mapanuri, ang kanyang muka ay seryoso. Si Maribel ay nasa likuran, hawak pa rin ang munting ledger. Ang kanyang puso ay bumibilis sa bawat paglapit ng mga sasakyan. Huminto ang mga ito sa kanilang harapan. Ang mga driver na naka-uniforme ay mabilis na bumaba upang buksan ang mga pinto sa likuran. Unang lumabas ang ilang mga lalaking naka-corporate attire, mga mukhang seryoso at walang emosyon. At pagkatapos, mula sa pangunahing sasakyan, isang figura ang lumabas. Matangkad, nakasuot ng isang mamahaling kulay abong suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na naka-slicked back. Ang kanyang sapatos ay nagniningning kahit sa ilalim ng alikabok. Napatigil ang paghinga ni Maribel. Ang mundo sa paligid niya ay tila bumagal. Ang masayang bulungan ng mga magsasaka ay naging isang ugong na walang kahulugan sa kanyang tainga. Ang mainit na sikat ng araw ay biglang naging malamig sa kanyang balat. Tila may isang malaking kamay na bakal na humigpit sa kanyang dibdib. Pinipiga ang lahat ng hangin, ang lahat ng pag-asa. Dahil ang lalaking nakatayo sa kanilang harapan, ang lalaking ngumingiti ngayon kay Mang Nestor na parang isang matagal ng tagapagligtas, ay walang iba kundi si Marco Torres. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sentensya ng kamatayan. Ang ledger na hawak niya ay biglang bumigat na parang isang bloke ng semento. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa pagkakahawak dito. Ang mga buko ng kanyang daliri ay namuti. Ang mga bulaklak na bigay ni Nanay Ising na hawak niya sa kabilang kamay ay nayupi nang hindi niya namamalayan. Hindi siya. Hindi pwede. Pero ang mukhang iyon, kahit mas naging matalim at mas mukhang makapangyarihan ngayon, ay hindi maipagkakamali. Ang paraan ng kanyang pagngiti, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang paraan ng kanyang pagkilos, puno ng isang kumpiyansang nagmumula sa kaalamang, kaya niyang kontrolin ang lahat at lahat ng tao sa kanyang paligid. Siya nga, ang multo ng kanyang nakaraan ay nagkatawang tao, nakatayo ilang metro lang mula sa kanya. Suot ang balat ng isang anghel. Nakita niya itong kinakamayan si Mang Nestor. Pagkatapos ay ang ibang miyembro ng kooperatiba. Ang kanyang boses na narinig ni Maribel ay parehong boses na bumulong sa kanya ng mga kasinungalingan. Ngayon ay bumibigkas ng mga salita ng pag-asa at pakikipagtulungan. Isang malaking karangalan ang makarating dito sa Bukidnon. I've heard so many good things about your cooperative, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng karisma. At pagkatapos, ang mga mata nila ay nagtagpo. Isang segundo lang yon. Ngunit sa isang segundong yon, nakita ni Maribel ang lahat. Walang gulat sa mga mata ni Marco. Mayroon lamang isang malamig na kislap ng pagkilala at isang halos hindi mahahalata, ngunit napakasamang ngisi ng tagumpay. Alam niyang nandito si Maribel. Nagpatuloy si Marco sa pagbati sa iba, dahan-dahang lumalapit sa direksyon ni Maribel. Ang bawat hakbang niya ay parang isang mabagal na pagmartsa patungo sa kanyang perdisyon. Nais ni Maribel na tumakbo, magtago, maglaho, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Mabigat at walang lakas. Huminto si Marco sa kanyang harapan. Ang mamahaling pabango nito ay sumalakay sa kanyang pang-amoy. Isang amoy na dati niyang minahal at ngayon ay kinasusuklaman. Hindi niya ito tiningnan sa mata. Nakayuko lamang siya, nakatitig sa nagniningning nitong sapatos na katad. Inilahad ni Marco ang kanyang kamay, isang formalidad, isang palabas para sa lahat.
Nanginginig na iniabot ni Maribel ang kanyang kamay. Ang pagdikit ng kanilang mga balat ay parang isang paso, isang maruming alaala. Bago binitawan ni Marco ang kanyang kamay, bahagya itong lumapit. Sa isang boses na siya lang ang makakarinig, isang bulong na puno ng lason, sinabi nito, "Ang liit ng mundo, di ba?" At pagkatapos, ngumiti ito sa kanya. Isang ngiti para makita ng lahat at nagpatuloy sa paglalakad. Iniwan si Maribel na nanginginig. Ang kanyang puso ay dumadagundong na parang isang tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa loob ng meeting room, umupo si Maribel sa pinakasulok. Umaasang hindi siya mapapansin, ngunit ang silid ay maliit at ang presensya ni Marco ay tila pumupuno sa bawat espasyo. Nagsalita ito tungkol sa partnership, sa mutual growth, sa isang magandang kinabukasan para sa mga magsasaka ng Bukidnon. Ang bawat salita ay isang obra maestra ng panlilinlang at ang mga miyembro ng kooperatiba ay nakikinig ng may paghanga, umiinom sa bawat kasinungalingan na kanyang inihahain. Of course, bilang bahagi ng aming due diligence, sabi ni Marco, ang kanyang tono ay nagbago at naging mas seryoso. Kailangan naming makita na maayos ang lahat. Ang pundasyon ng isang magandang negosyo ay ang tiwala. At ang tiwala ay nakabase sa transparency. Maaari ko bang makita ang inyong mga financial records? Napatingin si Mang Nestor kay Maribel. Isang tango ang isinagot nito. Ito na. Ang sandaling kinatatakutan niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay tila halaya. Lumakad siya papunta sa harapan, bit-bit ang ledger na kanyang inayos sa loob ng isang linggo. Ang bawat pahina nito ay malinis. Ang bawat numero ay balanse. Ito dapat ang kanyang ipagmamalaki. Ngunit ngayon, ito ay parang isang armas na nakatutok sa kanya. Inilapag niya ang ledger sa mesa sa harap ni Marco. Hindi niya sinasadyang mapatingin sa mga mata nito. At doon, nakita niya ang isang pananabik, ang kislap ng isang mandaragit na malapit ng sakmali ng kanyang bida. Binuklat ni Marco ang mga pahina. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadaan sa mga numero. Tumango-tango ito na parang humahanga. Magaling, very organized, malinis ang pagkakasulat. Kitang-kita ang dedikasyon. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Ngumiti si Mang Nestor kay Maribel. Ngunit si Maribel ay hindi gumalaw. Alam niyang ito ay isang palabas. Ang katahimikan bago ang bagyo. Biglang huminto si Marco sa isang pahina. Ang kanyang mga daliri ay nanatili doon. Dahan-dahan siyang sumimangot. Isang maliit na gatla na lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Itinaas niya ang kanyang tingin, hindi kay Maribel, kundi kay Mang Nestor. Mang Nestor, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. May isang bagay lang akong hindi maintindihan dito. Ang nangiti sa mukha ni Cynthia na kanina pa nakamasid ay biglang naglaho at napalitan ng interes. Ano po iyon, Sir Marco? Mabilis niyang tanong, tila sabik na makahanap ng butas. Napansin ko rin po kasing parang laging balisayang si Maribel habang nagtatrabaho. Ang lahat ng mata ay muling bumaling kay Maribel. Ang hangin sa silid ay biglang bumigat. Ipinikit ni Marco ang ledger, ngunit ang kanyang daliri ay nanatiling nakaturo sa pahina. Tumingin siya sa bawat miyembro ng kooperatiba. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong ayaw maghatid ng masamang balita. May nakikita akong discrepancy, isang malaking halaga na hindi nagtutugma sa record ng deliveries at sa nakalistang benta. Tumingin siya ng diretso kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit ang akusasyon ay malinaw na parang kristal. Miss Santos, ikaw ang gumawa nito, tama? Hindi makapagsalita si Maribel. Ang kanyang dila ay tila nakatali. Bago pa man makasagot si Mang Nestor para ipagtanggol siya, nagsalita muli si Marco.
Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat ng isang martilyo ng hukom. Para sa kapakanan ng lahat at para mapanatili ang integridad ng partnership na ito, siguro'y mas makakabuti kung pansamantala nating isususpinde ang sino mang may hawak ng mga librong ito habang nagsasagawa tayo ng mas malalim na investigasyon. Ang huling salita ay binitawan niya habang nakatingin pa rin kay Maribel. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maribel ang pagbagsak ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga tingin ng mga taong kanina lang ay ngumingiti sa kanya. Ang tingin ni Mang Nestor, ni Nanay Ising ng iba pang magsasaka ay napalitan ng pagdududa, ng pagkalito, at ng dahan-dahang pagsibol ng hinala. Siya ay muling nag-iisa, hinuhusgahan at hinahatulan sa isang krimen na hindi niya ginawa ng parehong demonyo na minsan nang sumira sa kanyang buhay. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging isang mabigat na kumot na tila sumasakal sa bawat isa. Ang mga mata ng mga magsasaka na dati puno ng pag-asa ay dahan-dahang napalitan ng ulap ng pagdududa. Walang sino man ang nagtangkang magsalita. Ang bawat paghinga ay tila isang sadyang pagsisikap sa gitna ng tensyong bumabalot sa bawat sulok. Isang malaking halaga ang pinag-uusapan natin dito, Mang Nestor. Muling pagbasag ni Marco sa katahimikan, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad na tila walang puwang para sa anumang pagtutol. At base sa records na hawak ni Mrs. Santos, mukhang matagal na itong nangyayari. Ang tanong ay, nasaan ang pera? Naramdaman ni Maribel ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na ang taong nasa harap nila ay isang sinungaling, isang manggaganso na sumira na sa kanya noon. Pero ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Sa tuwing susubukan niyang magsalita, tanging isang mahinang hangin lamang ang lumalabas. Hindi totoo yan. Sa wakas ay naibulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Wala akong kinuha. Ang lahat ng nakasulat dyan ay kung ano ang ibinigay sa akin ni Cynthia. Mabilis na tumayo si Cynthia. Ang kanyang mukha ay larawan ng pagkagulat na may halong galit. Ano? Maribel, wag mo akong idamay sa kalokohan mo. Ako pa ba ang sisisihin mo samantalang ikaw ang laging nagpupuyat dito sa opisina na mag-isa? Sino ba ang nakakaalam kung anong ginagawa mo sa mga papeles na yan kapag wala kami? Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat sa silid na parang isang apoy na unti-unting lumalamon sa tuyong damo. Ang mga salita ni Cynthia ay tila mga huling pako sa kabaong na inihahanda para kay Maribel. Tama na yan. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Malalim, matatag, at may dalang kapangyarihan na nagpatahimik sa lahat. Si Noel. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa gitna. Ang kanyang mga mata ay diretso at matalim na nakatingin kay Marco. Noel? Hiho, mabuti pang huwag ka nang makialam dito. Mahinang sabi ni Mang Nestor na tila litong-lito na sa mga nangyayari. Hindi ako papayag na hatulan ng isang tao nang walang sapat na ebidensya. Sagot ni Noel. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humarang sa pagitan ni Maribel at ng mga mapanghusgang mata ng karamihan. Kilala ko ang trabaho ni Maribel. Sa maikling panahon na narito siya, wala siyang ginawa kundi ayusin ang mga maling sistema na iniwan ng mga nauna sa kanya. Tumingin si Noel kay Marco, ang kanyang panga ay mahigpit na nakasara. At ikaw, Mr. Torres, masyado yatang mabilis ang paghatol mo. Hindi ba tungkulin niyo bilang partner ang tumulong sa investigasyon bago kayo maglabas ng suspension? O baka naman mas madaling humanap ng scapegoat para matakpan ang sarili niyong pagkukulang? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. I admire your loyalty, Mr. Cruz. Pero ang negosyo ay hindi dinadaan sa emosyon. Financial records don't lie. Kung gusto mong protektahan ang babaeng ito, kailangan mong tanggapin ang magiging bunga nito. Humarap si Marco kay Mang Nestor. Mang Nestor, sa ilalim ng ating kontrata,
Ang sino mang nagpapakita ng pagkampi sa isang taong pinaghihinalaan ng pandaraya ay dapat ding sumailalim sa suspension upang masiguro ang kalinisan ng investigasyon. I'm sorry, but if Mr. Cruz insists on defending her, he has to be suspended as well. Nasinghap ang mga tao sa silid. Si Noel, ang puso ng plantasyon, ay sususpindihin? Ang kaisipang iyon ay tila isang dagok sa buong kooperatiba. Noel, huwag! Pakiusap ni Maribel. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos. Huwag mo nang gawin ito. Masisira ang buhay mo dahil sa akin. Tumingin si Noel kay Maribel. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maribel ang isang uri ng lambot sa kanyang mga mata, isang pangakong hindi kailangan ng mga salita. Inabot ni Noel ang kanyang sombrero at inilagay ito sa mesa. Tanggap ko ang suspension, deklara ni Noel. Ang kanyang tinig ay hindi natinag dahil mas pipiliin kong mawalan ng trabaho kaysa mawalan ng dangal sa pananahimik sa gitna ng kawalang katarungan. Pagkatapos nito, ay tumalikod na siya at lumabas ng silid. Sumunod si Maribel. Ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Sa labas, ang langit ay nagsimula nang magdilim, tila nakikisama sa bigat ng kanyang nararamdaman. Nang makalayo na sila sa opisina, tumigil si Noel sa ilalim ng isang malaking puno. Ang hangin ay nagsisimulang lumakas, nagbabadya ng isang malakas na ulan. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Maribel. Ang kanyang boses ay halos isang hikbi. Marco, siya yung taong sinasabi ko sa'yo. Siya yung nanira sa akin sa Maynila. At ngayon, pati ikaw, idinamay ko pa. Hindi sumagot si Noel. Tumingin lang siya sa malayo, sa mga bundok na unti-unting kinakain ng ulap. Hindi mo ako idinamay, Maribel. Sa wakas ay sabi niya, pinili ko ito at huwag kang maniniwala na ikaw ang may kasalanan. Ang dilim ay laging natatakot sa liwanag, kaya gagawin nito ang lahat para patayin ito. Nang gabing iyon, ang ulan ay bumuhos ng may matinding bagsik. Ang bawat patak sa bubong ng kubo ni Maribel ay tila mga latay sa kanyang puso. Nakaupo siya sa dilim, pinapanood ang pagsayaw ng anino mula sa kanyang lampara. Ang pakiramdam ng hiya na dala ng pagkatalo at pagiging pabigat, ay unti-unting lumalamon sa kanyang pag-asa. Iniwan niya ang Maynila para makatakas, pero tila ba dinala niya ang malas sa lugar na ito. Dahil sa kanya, nawalan ng trabaho ang taong tanging tumanggap sa kanya. Dahil sa kanya, nanganib ang kinabukasan ng buong kooperatiba. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisimulang ilagay ang kanyang kakaunting gamit sa loob ng bag. Hindi na niya kayang manatili rito. Hindi niya kayang makita ang mga mapanghusgang mata ni Cynthia o ang bigat ng sakripisyo ni Noel sa bawat araw na lumilipas. Isang lumang jacket ang isinuot niya. Binuksan niya ang pinto at ang malamig na hangin at ulan ay agad na humampas sa kanyang mukha. Wala siyang patutunguhan, walang siguradong silungan, pero sa sandaling iyon, ang lamig ng ulan ay mas madaling dalhin kaysa sa init ng kahihiyang na darama niya. Habang naglalakad siya sa putikan, palayo sa tanging lugar na nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan, ang bawat hakbang ay tila isang pag-amin ng pagkatalo. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa ulan at luha. Ang dilim ng gabi sa Bukidnon ay tila isang higanting bibig na handang lulunin siya ng buo. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, isang boses ang narinig niya sa likuran. Halos malunod ang ingay ng bumubuhos na ulan. Maribel, saan ka pupunta? Tumigil si Maribel. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran, isang presensya na kahit sa gitna ng bagyo ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Lumingon siya at nakita si Noel. Basang-basa. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi niya dati nakikita. Hahayaan mo na lang ba siyang manalo ulit? Tanong ni Noel. Ang kanyang tinig ay matigas ngunit may halong pakiusap.
Napatitig si Maribel sa kanya. Ang tubig ulan ay pumapasok sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang tanong ni Noel ay tila isang kidlat na gumuhit sa madilim na langit ng kanyang isipan. Isang tanong na magtatakda kung siya ba ay mananatiling biktima o sisimulang harapin ang bagyong sumisira sa kanyang buhay. Hahayaan mo na lang ba siyang manalo ulit? Ang mga salitang yon ni Noel ay tila isang malakas na sampal sa gitna ng humahagupit na hangin at ulan. Nanigas si Maribel sa kanyang kinatatayuan. Ang bigat ng kanyang basang jacket ay tila lalong dumagdag sa bigat ng kanyang puso. Ang tubig na umaagos mula sa kanyang buhok ay humahalo sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Nais niyang sumagot. Nais niyang sabihin na pagod na siyang matalo. Pero ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang gumaralgal na hikbi. Hindi hinintay ni Noel ang kanyang sagot. Lumapit ito at kinuha ang bag na hawak ni Maribel. Ang kanyang pagkilos ay mabilis ngunit maingat. Tila natatakot na baka tuluyang mabasag ang babaeng nasa harap niya. Inakay niya si Maribel pabalik sa maliit na kubo. Ang kamay ni Noel sa kanyang balikat ay nagbibigay ng init na tila unti-unting tumutunaw sa yelo sa kanyang mga ugat. Pagpasok sa loob, ang tanging ingay ay ang malakas na paghampas ng ulan sa mga dahon ng saging sa labas at ang matitinding patak ng tubig sa bubong na tila mga yabag ng isang hukbong nagbabantay. Sinindihan ni Noel ang lampara. Ang dilaw na liwanag nito ay sumayaw sa mga dingding, nagbibigay ng pansamantalang proteksyon laban sa kadiliman ng gabi. Magpalit ka ng tuyong damit, Maribel. Maghihintay ako sa labas. Mahinang sabi ni Noel bago muling lumabas sa maliit na balkon. Nang matapos magbihis si Maribel, naupo siya sa gilid ng papag, nakatingin sa apoy ng lampara. Pumasok muli si Noel. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Ang amoy ng barako ay humalo sa amoy ng basang lupa. Isang kombinasyon na nagbigay ng kaunting ginhawa sa naninikip niyang dibdib. Bakit, Noel? Sa wakas, ay naitanong ni Maribel. Bakit kailangan mong isakripisyo ang trabaho mo para sa isang taong tulad ko? Wala akong maibibigay sa'yo. Wala akong halaga rito. Uminom si Noel ng kape bago sumagot. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. Tila may tinitingnang nakaraan na siya lang ang nakakaalam. Akala mo ba ikaw lang ang may dala ng mabigat na sikreto, Maribel? Pagsisimula niya, ang kanyang boses ay tila isang malalim na ilog, tahimik pero may dalang panganib. Ang apelyidong Cruz na gamit ko rito, hindi lang yan basta pangalan. Sa kabilang dako ng Bukidnon, ang mga Cruz ang nagmamay-ari ng pinakamalalawak na lupain. I was born with a silver spoon, ika nga nila. Napatingin si Maribel sa kanya ng may pagkagulat. Ang lalaking ito, na puno ng kalyo ang mga kamay, nakasama nilang nagbubungkal ng lupa at nagbibilang ng butil ng kakao, ay anak ng isang mayamang pamilya. Ang tatay ko, siya ang tipikal na landlord na nakikita mo sa mga pelikula. Patuloy ni Noel. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa bawat salita. He believed that power is measured by how many people you can step on. Noong bata ako, nakita ko kung paano niya niloko ang isang pamilya ng mga magsasaka. Isang kontrata rin ang ginamit niya. Mga salitang hindi nila maintindihan, mga pirma na naging tanikala sa kanilang leeg. Nawala sa kanila ang lahat. Ang tatay, dahil sa hiya at kawalan ng pag-asa, ay nagpakamatay. Tumigil si Noel. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang katahimikan sa loob ng kubo ay naging kasing bigat ng isang hatol. I tried to stop him, but I was too young, too weak. Noong mamatay ang tatay ko, iniwan ko ang lahat. Ang yaman, ang pangalan, ang inheritance. Pumasok ako rito sa kooperatiba bilang isang ordinaryong trabahador. Gusto kong bumawi. Gusto kong mapatunayan na hindi lahat ng may kapangyarihan ay kailangang maging masama. I chose to stay here to protect people from people like my father
and people like Marco Torres. Tumingin si Noel ng diretso sa mga mata ni Maribel. Ang kanyang titig ay tila sumasipsip sa lahat ng takot na nararamdaman nito. Kaya wag mong sasabihing wala kang halaga. Dahil nang makita kita nung unang araw na dumating ka rito, nakita ko ang sarili ko. Isang taong sugatan, isang taong tumatakas. Pero Maribel, ang pagtakas ay hindi kailanman naging sagot. Mas lalo lang tayong hahabulin ng ating mga anino hanggang sa wala na tayong mapuntahan. Naramdaman ni Maribel ang isang uri ng kuryenteng gumagapang sa kanyang likuran. Ang pag-amin ni Noel ay tila isang susi na nagbukas sa isang pinto sa loob niya na matagal na niyang ipinid. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang pait. Ang lalaking ito, na itinuturing niyang bayani, ay may sariling krus na ipinapasan. Pero paano natin siya lalabanan, Noel? Tanong ni Maribel. Ang kanyang tinig ay may halong desperasyon. Hawak niya ang kooperatiba. Hawak niya ang mga tao. Sa tingin nila, ako ang nagnakaw. Paano tayo mananalo sa isang taong walang konsensya? Lumapit si Noel at naupo sa maliit na bangko sa tapat niya. Inabot nito ang kamay ni Maribel. Ang init ng palad ni Noel ay tila isang pangako ng kaligtasan. Gagamitin natin ang tanging bagay na kinatatakutan ng mga tulad niya. Ang katotohanan. Sabi mo, accountant ka sa Maynila. Alam mo kung paano magbasa ng mga numero. Ang mga numero ay hindi marunong magsinungaling, Maribel. Ang kailangan lang natin ay mahanap ang mali sa mga dokumentong ipinakita niya. I can get you back into the office at night. We will look through the older records, the delivery receipts, everything. May butas ang plano niya, sigurado ako. Kailangan lang nating maging mas matalas kaysa sa kanya. Nagkatitigan ng dalawa. Sa gitna ng madilim na kubo, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, tila nagkaroon ng isang bagong kasunduan. Isang alyansang nabuo, hindi lang dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa isang ugnayang mas malalim pa sa mga salita. Bakit mo ginagawa ito para sa akin? Muling naitanong ni Maribel. Ang kanyang boses ay halos bulong na lang. Bahagyang ngumiti si Noel, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata dahil sa bigat ng kanilang sitwasyon, pero sapat na para magpabilis ng tibok ng puso ni Maribel. Dahil noong ibinigay ko sa iyo ang tasa ng tableya, noong unang gabi mo rito, nakita ko ang paraan ng paghawak mo rito, para kang humahawak sa huling piraso ng pag-asa sa mundo. At ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayaang mawala ang pag-asang iyon. Dahan-dahang inilapit ni Noel ang kanyang muka sa mukha ni Maribel. Ramdam ni Maribel ang mainit na hininga nito sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibong nais kumawala sa hawla. Sa isang sandali, tila huminto ang mundo. Ang ulan ay naging isang malayo at malabong musika. Ngunit bago pa man magkalapit ang kanilang mga labi, dahan-dahang inihilig ni Noel ang kanyang noo sa noo ni Maribel. Ito ay isang kilos ng matinding respeto at tahimik na pagmamahal. Magpahinga ka na, Maribel. Bukas, sisimulan nating bawiin ang buhay mo. Bulong ni Noel. Nang umalis si Noel at naiwan si Maribel sa katahimikan, hindi na siya natatakot. Ang lamig ng gabi ay napalitan ng isang apoy ng determinasyon. Kinuha niya ang maliit na ledger sa kanyang bag, ang tanging bagay na itinuturing niyang basura kanina, at nilaro sa kanyang isipan ang bawat numerong nakasulat doon. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong lakas, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Kung malaman ng kooperatiba ang totoong pagkatao ni Noel bilang isang krus, tatanggapin pa rin ba nila ang tulong nito o ituturing din siyang kaaway tulad ng kanyang ama? Ang sagot sa tanong na yon ay tila isang aninong mas madilim pa sa gabi, naghihintay sa bawat kanto ng kanilang landas tungo sa katarungan. Ang gabi sa bukid noon ay balot ng makapal na hamog, isang maputing kumot na tila nagtatago sa mga lihim ng lupain. Ang katahimikan ay hindi payapa,
Ito ay puno ng tensyon, tila isang hiningang pinipigilan sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng maliit na opisina ng kooperatiba, na dati ay puno ng tawanan at ingay ng mga magsasaka, tanging ang mahinang liwanag ng isang debateryang flashlight ang nagbibigay ng buhay sa mga aninong sumasayaw sa dingding. Maingat na inayos ni Noel ang mga kurtina upang walang sinag ng liwanag ang makalabas. Ang bawat kilos niya ay may kasamang pag-iingat. Ang kanyang mga mata ay laging nakamasid sa bintana, nagbabantay sa anumang paggalaw sa labas. Sa gitna ng silid, nakaupo si Maribel sa harap ng tumpok ng mga lumang ledger at resibo. Ang kanyang mga daliri na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay mabilis at tiyak na lumilipat sa mga pahina. Ang panulat sa kanyang kamay ay tila naging isang sandata at ang mga numero ay ang kanyang mga bala. Dito, Noel, tingnan mo ito. Mahinang bulong ni Maribel. Ang kanyang tinig ay may halong pananabik at pait. Ang kanyang paghinga ay bumibilis sa bawat diskubreng nagpapalinaw sa madilim na balangkas ng panlilinlang ni Marco. Lumapit si Noel at tumayo sa likuran niya. Ramdam ni Maribel ang init ng presensya ng lalaki, isang pakiramdam ng seguridad na nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang mga multo ng kanyang nakaraan na nakasulat sa mga dokumentong ito. Ang amoy ng tuyong dahon at kape na laging dala ni Noel ay tila isang gamot na nagpapakalma sa kanyang naguguluhang isipan. "What is it, Maribel?" tanong ni Noel. Ang kanyang boses ay isang malalim na bulong na humahaplos sa pandinig ng dalaga. Ang mga delivery receipts mula sa AgriCorp. Kung titingnan mo ang mga petsa, hindi tumutugma ang bigat ng mga butil na ipinadala natin sa halagang pumasok sa bank account ng kooperatiba. Look, may mga buras sa gitna. It was done so professionally, but if you hold it against the light, makikita mo ang orihinal na numero sa ilalim. Paliwanag ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na liwanag, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa alab ng katarungan. Hinawakan ni Noel ang balikat ni Maribel, isang marahang pisil na nagpapahayag ng paghanga. "You're amazing, Maribel. I knew you could do this." Napahinto si Maribel. Ang simpleng papuri na yon ay nagpadaloy ng isang kakaibang init sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng maraming taon, ang tanging naririnig niya mula sa mga lalaki ay ang pagmamaliit at pagsasamantala. Ngunit kay Noel, nararamdaman niyang siya ay nakikita, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng may talino at halaga. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Noel," sagot niya. Dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin upang salubungin ang mga mata ng lalaki. "Bakit ka naniniwala sa akin? Kahit ang lahat dito, kahit si Mang Nestor, nagsisimula ng magduda." Huminga ng malalim si Noel, ang kanyang panga ay bahagyang humigpit. "Dahil nakita ko ang iyong puso, Maribel. Ang isang taong nagnakaw ay hindi iiyak para sa kapakanan ng mga magsasaka. Ang isang taong nagsisinungaling ay hindi magtitiyagang magpuyat para lang ayusin ang mga numerong hindi naman sa kanya. You care for this place as much as I do, and that's enough for me to trust you with my life." Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang mahinang tunog mula sa labas. Ang kaluskos ng mga tuyong dahon na tila tinatapakan ng isang mabigat na hakbang. Agad na pinatay ni Noel ang flashlight. Ang kadiliman ay naging ganap. At sa loob ng ilang segundo, ang tanging naririnig ni Maribel ay ang sarili niyang pintig ng puso na tila isang tambol sa katahimikan. Hinila siya ni Noel palapit sa kanya. Ang kanyang braso ay pumalibot sa balikat ng dalaga upang protektahan ito. Mararamdaman ni Maribel ang matigas na dibdib ni Noel sa kanyang likuran. Ang bawat paghinga ng lalaki ay tila isang panalangin ng kaligtasan. Nanatili silang hindi gumagalaw, halos hindi humihinga, habang ang mga yabag sa labas ay dahan-dahang lumalapit sa pinto ng opisina.
Mula sa maliit na siwang ng bintana, nakita nila ang isang anino. Isang pamilyar na anino. Si Cynthia. Ang dalaga ay may dalang lampara, ang kanyang muka ay puno ng pagduda, at isang uri ng puot na tila lason sa dilim. Tumigil si Cynthia sa tapat ng pinto, tila pinakikinggan ang anumang ingay sa loob. Ang bawat segundo ay tila isang oras para kay Maribel. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang takot na baka matuklasan sila bago pa man nila makumpleto ang kanilang ebidensya. Ngunit ang higpit ng hawak ni Noel sa kanyang kamay ay nagpaalala sa kanya na hindi na siya nag-iisa. Maya-maya, ang mga yabag ay dahan-dahang lumayo hanggang sa muling bumalik ang ganap na katahimikan. Hindi agad bumitaw si Noel. Nanatili silang magkayakap sa dilim. Isang tahimik na sandali kung saan ang dalawang sugatang kaluluwa ay nakahanap ng pansamantalang santuwaryo sa isa't isa. "She's gone," bulong ni Noel, ngunit ang kanyang boses ay may halong lungkot. "Cynthia, she wasn't always like this." Ang selos at ang pangako ng pera ni Marco ang lumason sa kanya. "Naiintindihan ko siya, Noel," mahinang sagot ni Maribel. Dahan-dahang humihiwalay sa yakap ni Noel, bagaman parang ayaw niyang matapos ang init na yon. Noong kasama ko si Marco, naniwala rin ako sa lahat ng sinabi niya. He has this way of making you feel like you're the most important person in the world, while he's slowly stealing everything you have. Cynthia is just another victim, whether she knows it or not. Muling binuksan ni Noel ang flashlight, ngunit ang liwanag nito ngayon ay nakatutok sa mga kamay ni Maribel. "Kailangan nating bilisan. Kapag nalaman ni Marco na may hawak tayong ebidensya, gagawin niya ang lahat para patahimikin tayo." Nagpatuloy sila sa kanilang paggawa hanggang sa sumikat ang unang sinag ng araw sa pagitan ng mga bundok. Marami na silang nahanap, mga pekeng kontrata, mga resibong may dobleng entries, at ang listahan ng mga bank accounts na ginamit ni Marco upang itago ang perang ninakaw sa kooperatiba. Ngunit habang tinitingnan ni Maribel ang huling dokumento, isang pangalan ang tumambad sa kanya na nagpabagsak sa kanyang balikat. Isang pangalan na hindi niya inaasahan, isang pangalan na magpapabago sa lahat ng kanilang plano. "Noel, look at this," sabi ni Maribel. Ang kanyang tinig ay puno ng bagong uri ng sakit. Tiningnan ni Noel ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng hamog sa labas. Ang dokumento ay isang lihim na kasunduan sa pagitan ng Agricorp at ng orihinal na kumpanya ng Pamilya Cruz, ang kumpanyang tinalikuran ni Noel. Ang petsa ay kamakailan lamang at ang pirma sa ilalim ay ang pirma ng kanyang sariling ama, na akala niya ay matagal nang nagbago. "Ang tatay ko," bulong ni Noel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo at pait. Hindi siya tumigil. He's still working with Marco. All this time, akala ko lumalaban ako para sa mga magsasaka. Pero ang sarili ko palang dugo ang kasabwat sa pagsira sa kanila. Napatingin si Maribel kay Noel. Nakita niya ang pagguho ng mundo ng lalaki sa mga mata nito. Ang bayaning nagligtas sa kanya ay ngayon naman ang nangangailangan ng pagsagip. Hinawakan ni Maribel ang mga kamay ni Noel. Ang kanyang daliri ay humahaplos sa mga kalyo ng lalaki. "Noel, hindi mo kasalanan ang ginagawa ng tatay mo," sabi niya nang may determinasyon. "Hindi ka siya. You are the man who fixed my roof in the rain. You are the man who stood up for me when the world turned its back. Ang dugong dumadaloy sa'yo ay hindi ang nagtatakda kung sino ka. Ang mga desisyon mo ang nagtatakda." Ngunit bago pa makasagot si Noel, isang malakas na katok ang umalingaw-ngaw sa pinto ng opisina. Hindi ito ang mahinang katok ng isang kaibigan. Ito ay ang marahas at mapang-utos na katok ng mga taong may dalang masamang balita. "Noel Cruz, Maribel Santos, lumabas kayo riyan." Ang boses ni Marco ay pumailan lang sa hangin, puno ng mapanuyang tagumpay.
Alam naming yan ang ginagawa nyo. Magnanakaw na. Trespasser pa. Nagkatinginan ng dalawa. Ang bitag ay nagsara na. Sa loob ng maliit na silid, bit-bit ang mga ebidensyang maaari sanang magligtas sa kanila. Naramdaman ni Maribel ang muling pagbabalik ng takot. Ngunit sa pagkakataong ito, nang tingnan niya ang determinasyon sa mga mata ni Noel, alam niyang hindi na siya tatakbo. Paano nila haharapin ang galit ng buong kooperatiba kung ang ebidensyang hawak nila ay magdadawit din sa pamilya ng taong pinakamamahal nila? Sabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang mga taga-Maynila. Magnanakaw na, desperada pa. Ang boses ni Marco ay tila isang latay na humampas sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. Nakatayo siya sa bukana ng pinto. Ang kanyang mamahaling suit ay walang kagusot-gusot, kabaligtaran ng itsura ni na Maribel at Noel na puno ng alikabok at puyat. Sa likod ni Marco, nakita ni Maribel ang mukha ni Mang Nestor na puno ng kalituhan at sakit, at si Cynthia na may nakakalokong nangisi. Tila nagtatagumpay sa kanyang munting digmaan. Naramdaman ni Maribel ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipakita ang mga papel na hawak niya. Pero ang bigat ng tingin ng mga magsasakang nagsisimula ng magsipagdatingan ay tila isang pader na humaharang sa kanya. Ang hiya. Ang malupit na damdaming nagtaboy sa kanya mula sa syudad ay muling bumabalot sa kanya. Mas matindi, mas nakakasakal. Hindi kami nagnanakaw, Marco. Ang boses ni Noel ang bumasag sa tensyon. Malalim ito, matatag, at walang bakas ng takot. Humakbang siya paitaas. Iniharang ang kanyang katawan upang protektahan si Maribel mula sa mga mapanghusgang mata ng karamihan. Binabawi lang namin ang katotohanang pilit mong ibinabaon sa mga pekeng dokumentong ito. Tumawa ng mahina si Marco, isang tunog na walang katuwaan kundi puno ng pangungutya. Truth? You're trespassing, Noel. Inutusan niyo ba ang babaeng yan na pasukin ang opisina para sirain ang ebidensya laban sa kanya? Mang Nestor, tingnan niyo. Sila ang sumisira sa kooperatiba niyo. Sila ang dahilan kung bakit hindi matutuloy ang partnership na magliligtas sa inyo sa kahirapan. Nakita ni Maribel ang pag-aalangan sa mga mata ng mga magsasaka. Ang bulungan sa paligid ay tila isang dumadagundong na alon na nagbabantang lulunurin sila. Nakita niya si Nanay Ising, ang matandang nagbigay sa kanya ng bulaklak, na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may luha sa mga mata. Ang sakit na makitang ang taong naniwala sa iyo ay nagsisimula nang maniwala sa kasinungalingan ay mas masahol pa sa anumang sampal. Tama na ang daldal, sigaw ni Cynthia habang itinuturo si Maribel. Palayasin na sila. Hindi natin kailangan ng mga taong sisira sa kinabukasan ng mga anak natin. Habang papalapit ang ilang mga kalalakihan na may mga mukhang puno ng galit at pangamba, isang tinig ang pumailan lang mula sa dulo ng grupo. Isang tinig na paos, mahina, ngunit may dalang bigat ng maraming taon ng karanasan. Tumigil kayo. Dahan-dahang nahawi ang mga tao. Lumitaw si Tata Celo, ang pinakamatandang magsasaka sa kooperatiba, kasama ang kanyang buong pamilya, ang kanyang asawa, mga anak, at maging ang mga apo. Ang kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay lumilikha ng isang mabagal na ritmo ng paggalang. Huminto siya sa tapat ni Noel at Marco. Tata Celo, huwag po kayong makialam dito. Ani Marco, sa isang tono ng kunwaring paggalang. Inaayos lang namin ang problema. Tiningnan ni Tata Celo si Marco ng diretso. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa ilalim ng maskara ng lalaki. Pagkatapos, bumaling siya sa mga magsasaka. Naalala niyo ba noong nakaraang taon? Simula ng matanda. Noong ang bagyong nagpabagsak sa ating mga pananim ay tila tatapos na rin sa ating buhay. Sino ang nagpautang sa atin
nang walang interes para lang may pambili tayo ng bigas? Sino ang gabi-gabing kasama nating nagbabantay sa mga puno para lang masigurong may matitira sa anihan? Itinuro ni Tata Selo si Noel. Hindi ang kumpanya ni Mr. Torres, hindi ang mga big boss mula sa Maynila, kundi si Noel, ang lalaking sinasabi niyo ngayong nagnanakaw sa atin. Tumingin si Tata Selo kay Noel at ang kanyang mukha ay lumambot. May utang na loob kami sa iyo, Noel, at ang tanikala ng utang na loob na iyon ay hindi kailanman mapapatid ng mga mabulaklak na salita ng isang estranghero. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Tata Selo ang isang lumang notebook na nakatali ng goma. Ang mga pahina nito ay nanilaw na at amoy luma, puno ng mga sulat kamay na hindi gaanong maayos pero malinaw. Accountant ka, hindi ba, Maribel? Tanong ni Tata Selo. Iniabot niya ang notebook sa dalaga. Lahat ng ngani na inilabas namin sa aming farm, lahat ng timbang na tinanggap ng kooperatiba, itinala ko rito. Mula pa noong bata ako, tinuruan ako ng aking ama na wag lang magtiwala sa papel ng iba. Kinuha ni Maribel ang notebook ng may nanginginig na kamay. Habang binubuklat niya ang mga pahina, tila may isang liwanag na nagbukas sa gitna ng kadiliman. Ikinumpara niya ang mga numero ni Tata Selo sa mga records na nahanap nila sa opisina kagabi. Ang pagkakaiba ay hindi lang malaki. Ito ay nakakasindak. Mang Nestor, tingnan niyo, sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay unti-unting bumabalik ang lakas. Ang bigat ng kakao na idineklara ng Agricorp sa kanilang invoice ay kalahati lang ng totoong bigat na itinala ni Tata Selo sa kanyang farm. Ninanakawan tayo ni Marco sa mismong harap natin. Kinukuha nila ang ating mga butil sa murang halaga at itinatala itong mas mababa para hindi nila kailangang bayaran ang tamang buwis at share ng kooperatiba. Nagkaroon ng malakas na bulungan. Ang galit ng mga tao ay unti-unting lumilipat mula kay Maribel patungo kay Marco. Ang mukha ni Marco ay naging kasing pula ng apoy. Ang kanyang karisma ay unti-unting naglalaho. Kasinungalingan iyan. Isang lumang notebook lang iyan. Sigaw ni Marco. Pero bakas na ang kaba sa kanyang boses. Hindi lang ito isang notebook, Mr. Torres, sabi ni Noel habang hinahawakan ang kamay ni Maribel sa gitna ng karamihan. Ang kanilang mga daliri ay naglapat. Isang tahimik na sandali ng pagkakaisa sa gitna ng kaguluhan. Ito ang pawis at dugo ng mga taong pinagsamantalahan mo. At ngayon, tapos na ang panloloko mo. Sa sandaling iyon, ang langit sa itaas ng bukid noon ay tuluyan ng bumukas. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa mukha ni Maribel, tila isang mainit na haplos ng katarungan. Naramdaman niya ang isang biglang gaan sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang biktima, hindi na siya ang babaeng tumatakas. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, nakita ni Maribel ang lungkot sa mga mata ni Noel. Alam niyang iniisip nito ang pirma ng kanyang ama sa mga dokumentong hawak nila. Ang katotohanan ay may dala ring pait. Tumingin si Noel kay Maribel at sa gitna ng lahat ng tao, sa gitna ng ingay ng galit at katarungan, ay tila silang dalawa lang ang naroon. Inihilig ni Noel ang kanyang ulo, ang kanyang boses ay isang bulong na siya lang ang makakarinig. Salamat, Maribel. Salamat sa hindi pagsuko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Maribel. Isang ngiting puno ng pag-asa at isang uri ng pagmamahal na nabuo sa gitna ng apoy. Ngunit habang tinitingnan niya si Marco na pilit na kumakawala sa mga magsasaka, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Sapat na ba ang mga ebidensyang ito para tuluyang mapabagsak ang isang higanteng tulad ng Agricorp o ito pa lang ang simula ng isang mas mapanganib na digmaan? Ang sagot ay tila nakatago sa seryosong mukha ni Noel at sa bawat mabigat na tibok ng puso ni Maribel na tila nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Hindi ka ba napapagod na maging talunan, Maribel? Kahit anong gawin mo, mananatili kang dumi sa ilalim ng sapatos ko.
Ang boses ni Marco ay muling umalingaw-ngaw, puno ng kamandag na dati nagpaguho sa mundo ni Maribel. Nakatayo sila sa gitna ng plaza ng kooperatiba, sa ilalim ng nagbabantang langit ng Bukidnon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Maribel. Naramdaman niya ang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang mga pisngi. Tila ba binubura ang huling bahid ng takot na matagal nang nanahan sa kanyang puso. Ang bawat salita ni Marco ay hindi na parang latay, kundi parang mga tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang matatag na determinasyon. Tumingin siya kay Marco, diretso sa mga mata nitong dati tinitingnan niya ng may pagmamahal. Ngunit ngayon ay wala nang makitang anuman, kundi ang isang hungkag na pagkatao. Sa kanyang kamay, hawak niya ang mga papeles na naglalaman ng katotohanan, ang mga numerong magpapabagsak sa tore ng mga kasinungalingan na itinayo ni Marco. Tapos na ang panahong iyon, Marco. Mahinang sagot ni Maribel, ngunit ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad sa gitna ng katahimikan ng mga magsasakang nakikinig. Ang duming sinasabi mo ay ang lupang pinagmulan ng lahat ng kinakain mo. At ang taong tinatawag mong talunan, siya ang gigising sa lahat ng niloko mo. Sa likuran niya, nararamdaman niya ang matatag na presensya ni Noel. Ang lalaking ito na naging kanyang sandigan sa gitna ng bagyo ay tahimik na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Marco nang may matinding puot. Ngunit may kontrol. Inabot ni Maribel ang lahat ng dokumento kay Mang Nestor na nanginginig ang mga kamay habang binabasa ang bawat pahina. Dito nakasulat ang lahat, patuloy ni Maribel, habang humahakbang paitaas sa munting entablado. Ang sistemang ginamit mo para bawasan ang timbang ng kakao ng mga magsasaka. Ang mga pekeng invoice na ipinapadala mo sa Agricorp habang ang totoong kita ay napupunta sa iyong sariling bulsa. At ang pinakamasakit sa lahat, tumigil si Maribel. Lumingon siya kay Noel ng may lungkot. Ang pakikipagsabwatan mo sa mga taong dapat ay nagtatanggol sa amin. Marco, hindi ka lang magnanakaw ng pera, magnanakaw ka ng mga pangarap. Isang malakas na bulungan ang lumaganap sa karamihan. Ang mga magsasaka na dating nakikinig sa mga mabulaklak na salita ni Marco ay nagsimulang magpakita ng galit. Ang mga kamao ay nakakuyom. Ang mga mukha ay puno ng pait. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Marco ay tuluyan ng natuklap. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay malikot na naghahanap ng matatakasan. Kasinungalingan iyan. Gawa-gawa lang ang mga papeles na yan. Sigaw ni Marco, habang sinusubukang abutin ang mga dokumento mula kay Mang Nestor. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang si Noel. Ang kanyang matikas na pangangatawan ay tila isang pader na hindi matitibag. Huwag mo nang ituloy, Marco. Ang mga pulis ay nasa daan na. Ipinadala na namin ang lahat ng digital copies sa National Bureau of Investigation bago pa kami pumunta rito. Ang pagdating ng dalawang sasakyan ng mga awtoridad na dahan-dahang gumagapang sa maalikabok na daan ang naging huling hantungan ng lahat. Narinig ang marahas na pagtama ng mga pinto ng sasakyan sa katahimikan ng paligid. Ang bawat hakbang ng mga opisyal sa tuyong lupa ay tila tunog ng hatol na papalapit. Habang pinoposasan si Marco, tiningnan niya si Maribel nang may matinding galit. Akala mo ba tapos na ito? Masisira ka pa rin, Maribel. Ngunit hindi na siya narinig ni Maribel. Sa kanyang isipan, ang mga salita ni Marco ay unti-unting lumalabo, tila mga anino na kinakain ng sumisikat na araw. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Nanay Ising na may luha sa mga mata, ngunit ngumingiti ng may pasasalamat. Salamat, Iha. Salamat sa pagtatanggol sa amin. Bulong ng matanda. Isang matinding bugso ng emosyon ang lumunod kay Maribel. Ang lahat ng pait, ang lahat ng hiya na dinala niya mula sa Maynila.
Ang lahat ng gabi ng pag-iyak sa madilim na kubo. Ang lahat ng yon ay tila naglaho. Napalitan ito ng isang matinding kapayapaan. Sa wakas, hindi na siya tumatakas. Natagpuan na niya ang kanyang boses. Nang dinala na si Marco palayo, naiwan ang katahimikan sa plaza. Dahan-dahang lumapit si Noel kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi kailangan ng mga salita. Hinawakan ni Noel ang mga kamay ni Maribel. Ang gaspang ng kanyang palad ay tila isang pamilyar at ligtas na tahanan. Natapos din, Maribel, mahinang sabi ni Noel. Ngunit sa likod ng kanyang tinig ay bakas ang pait ng katotohanan tungkol sa kanyang sariling ama. Hinawakan ni Maribel ang pisngi ni Noel. Noel, ang katotohanan ay masakit, pero ito ang magpapalaya sa atin. Ang kasalanan ng iyong ama ay hindi sa iyo. Ang pagpili mong manatili rito at lumaban kasama namin. Iyon ang tunay na ikaw. Dahan-dahang inihilig ni Noel ang kanyang noo sa noo ni Maribel. Sa gitna ng malawak na plantasyon ng kakao, sa ilalim ng unti-unting nagliliwanag na langit, ang dalawang sugatang kaluluwa ay nakahanap ng katarungan. Ang bawat paghinga nila ay tila naghahatid ng amoy ng basang lupa at bagong sibol na pag-asa. Hindi ito ang wakas ng kanilang hirap, ngunit ito ang simula ng kanilang pagbangon. Ang kooperatiba ay muling nabuhay, hindi dahil sa pera ng mga malalaking kumpanya, kundi dahil sa katapatan at pagkakaisa ng mga taong nagmamahal sa lupa. Nang hapong iyon, habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw sa itaas ng mga bundok ng Bukidnon, naramdaman ni Maribel ang isang uri ng kaligayahan na akala niya'y hindi na niya muling matatagpuan. Isang kaligayahang hindi nakadepende sa kung anong meron siya, kundi sa kung sino siya at kung sino ang nasa tabi niya. Ang bawat patak ng pawis at luha na dumanak sa lupang ito ay tila naging mga binhi na ngayon ay nagsisimula ng sumibol. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ihip ng hangin sa mga puno ng kakao, tila isang oyayin na nagpapatulog sa mga sugat ng nakaraan at gumigising sa mga pangarap ng hinaharap. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ni Maribel na may isang huling bahagi pa ng kanyang puso ang kailangang ayusin, ang pagpapatawad sa kanyang sarili. At habang tinitingnan niya ang mapayapang mukha ni Noel, alam niyang nasa tamang lugar na siya para gawin iyon. Ang halimuyak ng bagong hurnong tinapay na may halong purong tableya ay dahan-dahang humahalo sa malamig na simoy ng umaga sa Bukidnon. Sa maliit na kusina ng kanyang bagong tayong panaderya, tahimik na kumikilos si Maribel. Ang bawat pagmasa niya sa harina, ang bawat pagbuhos ng tunaw na tsokolate ay tila isang ritual ng pasasalamat. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang mga daliring dati, tanging luha lamang ang pinupunasan ay ngayon ay puno ng sigla at layunin. Isang taon na ang lumipas mula ng yanigin ng iskandalo ang kooperatiba. Isang taon mula nang dinala si Marco Torres ng mga awtoridad palayo sa lupain na akala niya ay kaya niyang ariin. Ngunit para kay Maribel, ang panahong iyon ay tila isang habambuhay na nakalipas. Ang sugat na iniwan ng panloloko ay hindi na isang bukas na hapdi, kundi isang peklat na nagsisilbing paalala ng kanyang katatagan. Binuksan niya ang bintana ng kanyang maliit na tindahan. Mula rito, natatanaw niya ang mga puno ng kakao na hitik sa bunga. Ang hamog ay dahan-dahang napapawi sa pagtama ng unang sinag ng araw sa mga taluktok ng bundok. Ang tanawing ito, na dati simbolo ng kanyang pagtatago, ay ngayon ay simbolo na ng kanyang tahanan. Ang bango na naman ng umaga rito. Isang pamilyar na boses ang pumailan lang mula sa labas. Napangiti si Maribel nang hindi lumingon. Alam niya ang bawat yabag ng lalaking papalapit. Ang tunog ng mga paa nito sa damuhan ay tila isang himig na nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Pumasok si Noel, dala ang isang basket ng mga bagong pitas
na bunga ng kakao. Ang kanyang balat ay mas lalong naging kayumanggi sa ilalim ng araw at ang kanyang mga mata ay wala na ang bigat na dati tila laging nagdadalamhati. Eksakto ang dating mo, Noel. Luto na ang mga cacao buns para sa mga bata sa eskwelahan, sabi ni Maribel habang iniaayos ang mga tinapay sa isang malinis na lalagyan. Lumapit si Noel at tumayo sa tabi niya. Ang init ng presensya nito ay tila isang proteksyon na hindi kailanman nagkulang. Inabot ni Noel ang isang tinapay, ngunit bago pa man ito makain, hinawakan niya ang kamay ni Maribel. Ang kanilang mga daliri ay naglapat ng may pamilyar na init at lalim. Minsan, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo, mahinang bulong ni Noel, na ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Tumingin si Maribel sa kanya. Dahil hindi na tayo tumatakbo, Noel, pinatawad ko na ang sarili ko. Pinatawad ko na ang pagiging marupok ko noon. At sa pagpapatawad na yon, doon ko nahanap ang tunay na kapayapaan. Ang kooperatiba ay muling naging masigla sa ilalim ng pamumuno ni Noel. Ang pamilya Cruz ay tuluyan ng hinarap ang katarungan para sa kanilang mga nakaraang pagkakamali. At si Noel ang naging tulay upang maibalik ang mga lupain sa mga totoong nagmamay-ari nito. Si Cynthia naman ay tahimik na lumisan patungo sa kabilang bayan. Dala ang aral ng pagkakamali at ang pagkakataong magsimulang muli sa sarili niyang paraan. Sa mga magsasaka, si Maribel ay hindi na ang taga-syudad na estranghero. Siya na ang babaeng nagbigay sa kanila ng boses. Tuwing hapon, nagtitipon-tipon ang mga kababaihan sa kanyang maliit na panaderya. Nagpapalitan ng kwento habang humihigop ng mainit na tsokolate. Ang utang na loob na dati nagbibigkis sa kanila ay naging isang malayang ugnayan ng pagmamahalan at paggalang. Alam mo, simula ni Noel habang pinagmamasdan ang mga bata na nagsisimula nang dumaan sa harap ng tindahan, noong una kitang makita sa terminal, akala ko isa kang ibon na nabali ang pakpak. Gusto kitang protektahan, pero hindi ko alam kung paano. Natawa ng mahina si Maribel, isang tunog na malinaw at puno ng katuwaan. At hindi mo alam, ikaw pala ang dahilan kung bakit natuto akong lumipad muli. Hindi mo ako binigyan ng bagong pakpak, Noel. Tinuruan mo lang akong tingnan ang langit ng walang takot. Inihilig ni Noel ang kanyang ulo sa balikat ni Maribel. Sa sandaling iyon, walang ingay ng makina, walang gulo ng lungsod, walang boses ng mga taong mapanghusga. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagaspas ng mga dahon at ang masayang tawanan ng mga bata sa malayo. Ang aral na iniwan ng kanilang paglalakbay ay malinaw na parang tubig sa batis ng Bukidnon. Ang hustisya ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa lakas ng loob na sabihin ang totoo. At ang pag-ibig, sa kanyang pinakapuro na anyo, ay hindi ang pagliligtas sa isa't isa, kundi ang pagsama sa bawat isa habang sila ay naghihilom. Dahan-dahang kinuha ni Noel ang isang maliit na kumpol ng bulaklak ng kakao mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa likod ng tainga ni Maribel. Ang puting talulot nito ay tila isang korona para sa reyna ng Dondien. Handa ka na ba para sa aning ngayong taon? Tanong ni Noel nang may ningning sa mga mata. Tumango si Maribel. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa ligaya. Handang-handa na, Noel. Dahil ngayon, alam ko na ang bawat butil na aanihin natin ay hindi lang tsokolate. Ito ay mga alaala ng ating tagumpay. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nagbibigay ng kulay ginto sa buong lupain na natili silang magkatabi. Ang kanilang mga anino sa lupa ay nag-iisa, isang patunay na sa gitna ng pait ng nakaraan, ang hinaharap ay maaari pa ring maging matamis. Ang sipayo ay napalitan ng pag-asa, ang takot ay naging tapang, at ang sugat ay naging lakas. Dito sa Bukidnon, sa gitna ng mga puno ng kakao at hamog,
Natagpuan ni Maribel ang kanyang paraiso. Isang paraisong hindi perpekto, ngunit puno ng katotohanan. Isang buhay na binuo mula sa abo. At ngayon ay nagniningning na parang pinakamahalagang hiyas sa ilalim ng langit. Tapos na ang pagtakas. Nagsimula na ang tunay na buhay. Sa wakas, natagpuan na nila ang kanilang sariling langit sa gitna ng malalawak na plantasyon ng kakao, kung saan ang bawat bukang liwayway ay nagdadala ng bagong pag-asa at ang bawat dapit hapon ay puno ng kapayapaan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa mahaba at madamdaming paglalakbay ni na Maribel at Noel hanggang sa huling sandaling ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng kanilang kwento, lalo na ang mga bahagi kung saan nadurog ang puso at dangal ni Maribel, tila nadarama ko rin ang bigat sa aking sariling dibdib. May mga gabi na kailangan kong tumigil sa pagsusulat dahil ang aking mga mata ay pinalalaburin ng mga luha. Lalo na sa tuwing iniisip ko ang libu-libong kababaihan na gaya ni Maribel na tahimik na lumalaban sa kanilang sariling mga bagyo. Ang kwentong ito ay hango sa mga anino ng katotohanan, mga karanasang nagpapatunay na ang katatagan ng pusong Filipino ay hindi matitibag ng kahit anong panloloko o kawalang katarungan. Nais kong iwanan sa inyo ang mensahe na ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay hindi lamang tungkol sa saya, kundi tungkol sa lakas na magpatawad at tapang na magsimulang muli mula sa mga abo ng nakaraan. Gaya ng isang maliit na butil ng kakao na kailangang dumaan sa matinding init bago maging matamis, ang ating mga sugat ang siyang nagbibigay kulay at lalim sa ating pagkatao. Ngunit bago tayo tuluyang maghiwalay, nais kong iwanan sa inyo ang isang tanong na maari nating pagmuni-muni. Sa gitna ng mundong puno ng pagsubok, sapat na nga ba ang pag-ibig para burahin ang pait ng nakaraan? At ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Maribel, kaya mo rin bang buksan ang iyong puso sa taong nagpakita sa iyo ng liwanag sa gitna ng iyong kadiliman? Kahit na ang mundong kinatatayuan mo ay tila guguho na, sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang munting apoy ng pag-asa sa inyong mga puso. Ibahagi ang inyong mga sagot, damdamin at opinyon sa ating comment section dahil mahalaga sa akin ang inyong boses. Huwag din ninyong kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapagaling. Muli, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pahina ng ating buhay. Ang matamis na ani sa Bukidnon. Isinulat ni Pluma ng Pag-asa.